Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Kung meron po kayong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo, chapter 6, verse 19. Sabi po sa verse 19, "Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal." Verse 20, "Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal." Verse 21, "Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be." Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Kung nasaan ang iyong kayamanan, yun din o nandun din ang iyong puso. Verse 22, "Your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is." Verse 24, bago po natin ibigay ang title, "No one can serve two masters. No one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money." No one can serve two masters. Sabihin nga po natin, no one. "For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money." Ngayon pong last Sunday ng October, at magiging kultura po natin sa Gia Cabanatuan na every last quarter ng bawat taon, pag-uusapan po natin ang money and generosity. Kung kailangan niyo po ng title for today's message, pinamagatan ko po siya na it's not about the money. It's not about the money. Ramdam na ramdam ko po ang inyong katahimikan. At ngayon po ay mag-aaral tayo about money and generosity. Alam niyo po ba, mga kapatid, that significant portion ng parables ni Jesus was pertaining to money, possessions, and stewardship. Out of 38 parables ni Jesus, 16 out of 38 parables ni Jesus ay tumutukoy po tungkol sa money, possessions, and stewardship. In essence, ginamit ni Jesus as example yung pera, stewardship, and possession para i-describe yung kanyang kingdom. And more than 2,000 verses sa scripture ay tumutukoy po tungkol sa finances, money, steward, and possession. 500 verses lamang yung tumutukoy about faith and less than 500 verses yung about sa prayer. In essence, kung sa Biblia pinag-usapan ang generosity and money, bakit hindi po natin dapat ito pag-usapan ngayon? Amen? Hallelujah. Tignan mo nga po yung katabi. Parang ikaw yung topic ngayon. Money and generosity. Now, inassume ko na magiging tahimik talaga, no? Hindi gaano mag-amen. Pero hindi ko naman inasahan na ganito katahimik. Ramdam na ramdam ko po sa inyo yung katahimikan. Why? Because money is not a bank account issue. Money is not an economic issue. Money is a heart issue. Nakatied up po ang generosity sa ating puso. At ang gamot sa greed, sa greediness o kasakiman, generosity. Ang aim po ng preaching about money and generosity is not to manipulate and force anybody to give. Kasi baka alam ko na po yung iniisip nyo. Baka gimmick lang yan ng simbahan. Lalo na yung mga hindi familiar sa church language. Baka gimmick lang yan ng simbahan. Baka self-serving yan. Baka may pangangailangan, kaya yan ang tinuturo. Ang aim ng preaching po natin ngayon is not to manipulate or force anybody to support the ministry or the church, but to give you an actual invitation. Ano ba yung sinasabi ng scripture when it comes to money and generosity? Again, pag sinabi po natin generosity, naka-tie up po yan sa ating puso. Money is a heart issue. Sabihin nga po natin, heart.
The purpose of this preaching is not to force or manipulate anybody to give or to bring their tithes and offering dito po sa storehouse. Kasi alam ko na po tumatakbo sa isipan ng marami. Baka self-serving yan. Baka gimmick lang yan. Baka dahil may pangangailangan ang simbahan. Generosity is connected sa ating puso. Ibig sabihin, pinag-uusapan po natin ang generosity sa ating simbahan to address yung sin of greed o kasakiman. Nawa po gamitin ng Panginoon itong message na to para magkaroon po tayo ng perspective na yung mga resources na meron po tayo ngayon ay magkaroon ng eternal reward. And bonus na lamang po kung i-break ng ating Panginoon yung generational poverty. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? It's not about the money. Bakit kaya maraming parables and verses sa Bible pertaining to finances, stewardship, and possessions? Simple lang. Kasi kung nasaan ang iyong puso, kung nasaan ang iyong kayamanan, malamang nandun din ang iyong puso. Sabi nila, ito ay lumang kasabihan, makikilala mo ang isang tao kapag meron na siyang hawak na pera. Para sa akin, makikilala mo ang tao kapag meron siyang pera at kapag wala siyang pera. Well, in fact, sabi ng scripture, hindi masama na magkaroon ka ng pera. Sabi ng scripture, 1 Timothy chapter 6 verse 10, hindi na ilagay dyan, pero 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, hindi masama na may hawak kang pera. Ang masama ay yung hawakan ka ng pera. Amen. Ibig sabihin, hindi masama na magtrabaho, hindi masama na may milyon ka sa bank account, hindi masama na ikaw ay may hawak na pera, pero ang masama, hawakan ka ng pera. And alam natin ang epekto ng pera kapag ang pera ang humawak sa iyo. Okay? Ang tuturo sa atin ngayon ng Panginoon, tuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Kung naman sinasabi ng Biblia, when it comes to money. Kung saan napupunta yung ating finances, doon din malamang napupunta yung ating puso, sabi ng ating binasa. Ang pera po ay hindi mismo masama. Pero kapag money na po ang pinaka-importante sa atin, doon po nagsisimula ang problema. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Hindi yung money mismo, but the love of money. Yung labis na pagmamahal sa pera. Because when money becomes your master instead of God, nagkakaroon po ng distraction. Alam niyo po mga kapatid, God doesn't need your money. Hindi naman kailangan ng Panginoon yung pera nyo. Hindi kailangan ng Panginoon yung pera natin. Why? Kasi mayaman siya. Mayaman pa rin ang langit. Nandun pa rin yung mga ginto, sabi ng Biblia. The streets of gold. Hindi nababawasan ng riches, ng glory ang ating Panginoon. Magbigay ka o hindi, Diyos pa rin siya. Pero bakit tinuturo ang generosity sa simbahan? Because tinuturo ng Panginoon ang giving, hindi lang para magbigay ka, kundi para turuan yung puso mo na magtiwala sa Kanya. Kapag tinuturuan tayo ng Lord ng giving, hindi po siya nanghihingi, hindi siya nang mamanipulate, hindi siya nang mamuwersa. Kapag nagtuturo ang Panginoon ng giving, tinuturuan niya tayong magtiwala sa Kanya. Amen. Amen. Now, anong tinuturo ng Scripture pagdating sa generosity? Now, Luke chapter 16 verse 10. Luke chapter 16 verse 10. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. In essence, kapag kaya mong i-manage yung kaunting meron ka, pagkakatiwalaan ka ng mas malaki. Kung dati namamasukan ka lang sa isang coffee shop, dahil naging steward ka noon at inayos mo yun, nagkaroon ka na ng sariling coffee shop. Stewardship. In essence, kapag nakita ng Panginoon yung faithfulness mo sa maliit na bagay, hindi pagkakait ng Panginoon yung mas malaking bagay para sa iyo. Psalm chapter 24 verse 1, ano po sabi doon? The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Sabi natin last Sunday, if you attended our online worship experience, God owns everything. Everything that we have comes from and belongs to God. Amen? Yes, pinaghirapan mo yan. Yes, inipon mo yan ng maraming taon. Yes, pinagtrabahuan mo yan. Yes, pinagpaguran mo yan. But everything that we have comes from and belongs to God. In essence, itong Gia Kabanatuan, hindi siya pagmamay-ari ng tao.
hindi ito kay Pastor Leonard, hindi ito kay Pastor Vince, hindi ito kay Kuya Arvin, ito ay sa Diyos, pinagkatiwala lang sa atin. Yung trabaho na meron ka, yes, natanggap ka doon dahil madiskarte ka. Yes, marami kang kita, na-promote ka dahil matalino ka, dahil meron kang angking skills and talent. Pero yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi sa iyo yan, pinagkatiwala lang sa iyo. Amen? Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, nagkakaroon ngayon ng shift ng mindset na, yes, meron akong ini-enjoy na resources ngayon. May talino ko ngayon. May mga bagay ako na nakukuha ngayon. Pero ito pala ay hindi lang sa akin. Ito pala ay galing sa ating Panginoon. Amen? Amen? Now, ang pera, dapat siya po ay tool. Hindi siya dapat teacher. Ginawa ng Panginoon ng pera para magamit ng tama. Well, in fact, money is neutral. Money is neutral. Ibig sabihin, nasa humahawak kung gagamitin niya sa kabutihan o kasamaan. Kung ang pera ang master, lagi kang stress. Pero kapag ang Diyos ang ating naging master, money becomes your servant. Gagamitin mo yan to bless others, gagamitin mo yan to build the church, and to glorify God. Parang martilyo. Pwede mong gamitin panggawa ng bahay, pwede mo rin gamitin pangsira ng bahay. Depende kung sino ang may hawak. Ganon din po sa ating money, ganon din po sa ating finances. Kapag si Lord ang may hawak, magiging blessing. Pero kapag yung puso natin, yung ating pinagkatiwalaan, magiging bondage. Sabi po ng binasa natin, Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with little, can be also trusted with much. Ibig sabihin, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Gusto po ba natin ng blessing? Ang ating Panginoon, pagpapalain niya tayo, not based on our status. Yung blessing ng Panginoon is based on our stewardship. Paano mo inalagaan yung meron ka? Pag sinabi nating steward, tagapamahala, hindi may-ari. Lahat po ng meron tayo, pera, time, talent, trabaho, pamilya, hindi po natin pagmamayari yan. Tayo lamang po ay pinagkatiwalaan. Amen. Ibig sabihin, we are not owners. We are managers. Sabi mo sa katabi mo, manager ka pala. Hindi mo sinasabi, may secret ka pala, manager ka pala, boss. Akala ko, owner ka lang. Mambira, manager ka pala. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamayari. Manager lang tayo. Halimbawa, may pinahiram sa yung sasakyan. May pinahiram sa yung sasakyan. Gamitin mo ng gamitin yan, pero dahil hindi sa iyo yan, time will come, pwedeng bawiin ng may-ari. Well, in fact, kapag may manghihiram nga sa inyo ng gamit, halimbawa na lang, magpapahiram kayo ng motor. Di ba kapag alam nyo yung manghihiram ng motor, kaskasero sa daan, duda kayo na magpahiram? Bakit? Gamit nyo yun eh. Di ba? Parang hesitant yung puso nyo na pahiramin siya kasi wala kayong tiwala doon sa gagamit. Kasi dahil yung bagay na meron ka, aalagaan mo sa iyo yun, you own it. Alam nyo, ganun din po sa atin. Yung mga bagay na meron tayo, alam mo, kailangan po natin yung ingatan kasi hindi po yun sa atin. Yun po ay galing sa ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, ang faithfulness, hindi siya sa paramihan ng pera. Kasi pwedeng mayaman ka pero hindi faithful. Pwede rin namang mahirap pero hindi faithful. Kasi ang faithfulness hindi nakabase sa yaman. Hindi natin kailangan maging sobrang yaman para maging faithful. Gusto ng Panginoon na anuman yung season na meron ka ngayon, maging tapat ka kung ano meron ka. What's in your hands is enough for this season. Ibig sabihin, before you ask God for more, bago mo hingin ng Panginoon, Lord, I want more blessing, I want more favor, I want more health, I want more savings. Before you ask God for more, magkaroon tayo ng realization, ano yung ginawa natin doon sa nagkaroon na tayo. Amen? Amen? Hallelujah. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Nako, alam ko na pagka in-expect ko talaga, no? Nung pina-finalize ko po yung preaching siguro last Thursday, tapos kagabi nung ni-revisit ko, sabi ko, baka hindi gaano mag-i-amen itong mga Gia Kabanatuan. Kasi pag-uusapan, pere. Halatang halata. Because money is a heart issue. Makikilala mo ang tao kapag wala siyang pera at kapag nagkaroon siya ng maraming pera. Because ang money, neutral, but money can reveal kung anong laman ng puso. Pinatunayan ng Biblia yan.
Actually, lahat ng mga nababasa nating libro ngayon about finance, about sa pera, about money, about sales, about generosity, ang pinaggagalingan, sinasabi ng mga author, kahit non-Christian, the Bible. Because the Bible has timeless principles about money. Meron siyang hindi nagbabago na prinsipyo pagdating po sa pera. Amen? Now, ano pong sabi? Basahin po natin ang Malakay chapter 3 verse 10. Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates, and I will not throw open the floodgates of heaven, and pour out so much blessing. Sabihin po natin, blessing. Pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Basahin nga ulit natin na verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be in room enough to store it. Now, yung Malakay chapter 3 verse 10, madalas yan po yung ginagamit na verse para sabihin yung tithes and offering o yung sinasabi po nating tithe. Now, para maintindihan po nating lahat at sa mga hindi pamilyar, actually ang word na tithe, simple lang po ibig sabihin yan. Tithe means tenth. Hindi po yan invento ng simbahan, hindi po yan gimmick. Actually, tithe is a Hebrew word meaning maaser, ibig sabihin yan, tenth. Ibig sabihin yan, tenth. Ikaw po, wala pong ibang meaning yan, kundi tenth. Tithe is just, ibig sabihin po niyan, ay tenth. Now, bakit sinabi yung Malakay chapter 3 verse 10? Now, ang purpose po kasi niyan, ang Israel po, meron silang heart problem. Sabi niya po natin, heart problem. Meron silang problema sa puso. Why? Because after po ng kanilang exile, sila po kasi ay napasa ilalim ng Babylonian exile. Merong naging master po nila yung mga dayuhan. Pagbalik po nila ng temple, para ma-rebuild na-rebuild yung temple, pero yung puso nila, wala na dun sa temple. Bumalik sila sa Jerusalem, present sila sa Jerusalem, pero wala yung puso nila dun. Nakalaya, pero puso pa rin nakakulong. Parang namumuhay pa rin sila bilang isang alipin. The book of Malakay is like God saying, sinasabi nila, teka lang, we're together again. Pinalaya ko kayo, niredeem ko kayo. Pero bakit ganon? Kahit na malaya na kayo, malayo pa rin kayo sa presensya ko. Yung mga tao po nun, ang binibigay nila kay God is leftovers. They are very careless in worship. Pwede na ang pwede na. Hindi sila faithful sa pagsamba sa ating Panginoon. Unfaithful sila sa mga relationships. Pinagdududahan po nila yung hustisya ng ating Panginoon. And withhold po nila yung tinatawag nating tithes. Now, to give some context, bakit po ba merong tithe in the Old Testament? Nagkaroon ho ng hatian. Yung bayang Israel, papunta dun sa Promised Land. May isang lipi na wala po silang portion doon sa Promised Land. Ano pong lipi yon? Levita. Yung mga Levites. Kaya sabi ni God, I am your portion. Ako mag-aalaga sa inyo. Ako ang magsusupply sa inyo. That's why, nagkasundo sila na okay, para masustentuhan yung mga priest, yung mga naglilingkod sa temple na walang portion dun sa Promised Land, okay, we will give our tithes. Now, madalas tinuturo na ang tithes, alam niyo po, 10%. But in the Old Testament, ito malamang bago sa inyo to. Alam niyo po ba, in their time, pag sinabing tithes, naintindihan nila, at least 3 beses po, hindi lang po 10% ang tithes noong panahon nila. Bakit? Kasi merong tithes for the Levites, merong tithes for festivals, tapos every 3 years, nagbibigay po sila ng ikapo para sa charity. Ibig sabihin, pumapatak na ang binibigay nila yearly noong mga panahon po na yon, pumapatak ng 20 to 23%. Hindi lang ho 10%. Kasi debatable yan. Maraming Christians, hindi naniniwala sa prinsipyo na to kasi for them, wala na yan. Wala na yan sa New Covenant.
titignan natin ngayon ano sinasabi ng Scripture. Kasi wala tayong ibang basehan kundi Biblia. Amen? Nakuha po natin mga kapatid. Sa imo sa iyong katabi, papunta na sa iyong preaching. Hallelujah. No, tahimik na tayo. No, pero natututo po tayo mga kapatid. Now, tithe means 10. Kaya sila inihimok ng Panginoon or ina-encourage na magbigay ng tithe. Hindi po yan dahil God needs money. It's for the Israelites. In essence, sinasabi ng Panginoon, teka lang, napapabayaan niyo yung place of worship, pinalaya ko kayo, niredeem ko kayo, nakabalik kayo ng Jerusalem, pero bakit ganon? Malapit kayo sa templo, pero malayo kayo sa presensya ko. Balikan niyo yung dati niyong ginagawa. Mag-worship kayo uli. Huwag niyong tingnan na unjust akong Panginoon and give faithfully your tithe. Now, in their time, hindi po pera ang tithes. Because ang negosyo po nun, hindi po sila sumusweldo monthly. Ano po ang business ng Middle East? Agriculture. Nagtatanim po sila ng wheat and barley. Twice a year, umaani po sila and yung first 10 doon sa kanilang pag-aani, yung 10% ng kanilang inaani, dinadala po nila ngayon sa storehouse. Question, Pastor, sige, sabihin na lang natin, tithes and offering. Saan ako dapat mag-tithes? Marami nagtatanong sa akin, saan ba ako dapat mag-tithes? Sinagot tayo dito, Nak, balik mo dun sa previous one. Bring the whole tithe into the storehouse. Sabihin po natin storehouse. Storehouse is actually part of the temple na kung saan doon po iniimbak yung mga pagkain. In essence, saan ka dapat mag-tithes? Saan ka kumakain spiritually? Sino nag-feed sa'yo spiritually? Saan ka na-feed? Saan ang storehouse mo? Doon natin dadalhin yung ating tithes and offering. Now, yung pong tithes and offering, hindi siya fundraising. In their time, hindi po siya fundraising para sa temple renovation. Ang tithes po ay for the priest, for the temple ministry, and for the poor. Actually, yung offering po ginagamit nila for outreach programs, binibigay po sa mga widows, sa mga orphans, sa mga strangers. And nung huminto po ang bayang Israel sa pag-iika po, yung mga priest, inabandon nila yung temple, yung worship, hindi na po nangyayari, and yung mga nangangailangan, nawalan po ng tulong. Kaya, sabi ng Panginoon, let's go back. Hindi sinabi, tingnan nyo, sinabi ng verse, hindi sinabi na give. Ang ginamit ay bring. Big difference. Kasi pag sinabi nating give, sa'yo galing. Pero pag sinabi nating bring, pinagkatiwala sa'yo, merong pinanggalingan. Ibig sabihin, kaya bring your tithe, your tenth to the temple, kasi yung meron ka, galing sa Panginoon, and sabi ng Lord, okay, dun sa meron ka, meron akong part dyan. At yung part ko dyan, let's say sabihin na lang natin, 10%. Mamaya, titignan natin, kasi sa Old Testament, sabi 10%. Yung New Testament kaya, ilang percent? Kasi sinasabi nila, hindi na na-mention yung tithes and offering sa New Testament kaya hindi na yan nagte-take effect. Pero tignan natin ngayon ano sinasabi ng salita ng Panginoon. In essence, kapag tayo ay nag-ika po, tithing was worship and justice combined. In essence, kapag po tayo ay nagbibigay ng nag-exercise ng ating generosity sa ating Panginoon, sinasabi natin sa ating Diyos na Lord, lahat ng meron ako ngayon ay hindi sa akin. Ito ay galing sa iyo at para sa iyo. Amen? In essence, parang ganito. Nagtitiwala ka sa Panginoon na kapag namatay ka, mapupunta ka sa langit. Nagtitiwala ka na meron kang buhay na walang hanggan. Bakit ayaw mong pagkatiwalaan ng Panginoon dun sa bulsa mo? Sa imo siyang katabi, parang ikaw yon. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ibig sabihin, ganito po yan. Ganito po yan. Hindi ka nagbibigay para pagpalain ka. Ganito kasi mindset ng iba. Okay, magbibigay ako kasi ang mindset ko, may blessing ako matatanggap. Wrong mindset. Nagbibigay ka kasi nagtitiwala ka na yung binigay mo at yung mga nahawak mo pa, galing sa Diyos. Hindi ka nagbibigay to expect a return agad. Wrong mindset yon. Ang puso mo, when you give, tignan nyo, big difference. Pag magbibigay ako. Halimbawa, 10 pesos. Lord, ito yung 10 pesos. Someday, magkakaroon ako ng sports car, Ferrari yung pula. 10 pesos. Parang hindi match. Yung 10 pesos dun sa pangarap mo. Nakukuha natin. In essence, hindi ka nagbibigay kasi meron kang makukuha.
Nagbibigay ka kasi nagtitiwala ka na yung ibibigay mo sa yung hawak mo galing sa Diyos. Big difference. Nakuha po natin? Kaya yung iba, ginagamit na lang principle na to, panakot eh. Ginagamit pang manipulate. Well, in fact, kung may naka-experience po, na ginamit tong verse na to bilang panakot at nasaktan po kayo, ginamit for legalistic ways, I'm very sorry. Pero ito po is not panakot, hindi po yan pang manipula, hindi po yan magic trick para umapaw ang blessing. Yan po ay invitation ng ating Panginoon for you to test God. Alam mo ba yung Malakay chapter 3 verse 10 is one of the verses, o actually ito po yung isa sa nabasa kong verse na nakalagay, kung babasahin mo yung kasunod dyan, test me in this. Actually yung word na, every time na may word na test. The number of tests sa Bible, it is 10. I find it very fascinating kasi yung type means 10, tapos test is 10. 10 salot. 10 araw na nag-fasting si Daniel bago mapakinggan yung message ng angel. In essence, kapag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, tinetest ng Lord yung faithfulness mo, at may opportunity ka to test God, Panginoon, totoo ba yung sinasabi mo? Amen. Nasusundan po natin mga kapatid. Ibig sabihin, God doesn't need our money. God wants us to trust Him with our own money. Amen? Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Tignan natin yan, nak. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Tignan nyo po ha. Whoever sows sparingly, sabi dito, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Verse 7, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Sa verse 8, and God will generously provide all your need. All you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Now, bago po sabihin ni Apostle Paul yung verse 6, nagbigay siya ng analogy. Ang ginamit niya, farmer. Ang magsasaka, pag nagtanim siya ng marami, ani siya ng marami. Now, may mga kaibigan po ako na magsasaka din, yung talagang totoong nagsasaka. Now, tinatanong ko sila, kapag ba nagtatanim kayo, in-expect nyo ba talaga aani kayo? Oo naman. In-expect talaga namin na aani kami. Yun yung long term namin na iniisip. Now, naglaro sa isip ko na walang magsasaka o magtatanim. Naisipan niya, hindi ko na lang to itatanim. Itatabi ko na lang tong buto. Sayang eh. Hindi ko muna itatanim tong buto. Sayang eh. In essence, tingnan mo yung principle ng Bible. Tanim, ani. Sowing, reaping. Sowing, reaping. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Nakuha niyo yung principle? Ibig sabihin, walang farmer na nag-i-expect ng ani. Itatabi ko na lang to. Kasi, sayang eh. Namimiss natin yung opportunity kapag sinosolo lang natin yung hawak natin. In essence, yung palang resources na meron tayo is not for our greed. Pinagpapala ka ng Panginoon at yung pagpapala na yan is for your seed, buto. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagtatanim, tayo merong aanihin. Yung verse po na yan, hindi po tungkol kung magkano. Tungkol po yan kung sa paano yung puso po natin. Because generosity is not about amount. Generosity is about attitude. Sabi niya po natin, attitude. Kaya di ba, may makakilala kayo, nung tinulungan nyo, ang bait sa inyo. Nung kayo na yung nanghihingi ng tulong, masungit. Why? Because money and generosity is a heart issue. It reveals what's within our hearts. In essence, ang tunay na giver, hindi po nagbibigay para magmayabang, nagbibigay siya para magtiwala. Hindi siya napipilitan. Bakit? Kasi alam niya na ang Panginoon ang mag-aalaga po sa kanya. Amen? In essence, generosity, tignan nyo, generous. God loves a cheerful, generous giver.
In essence, generosity is God's way of breaking greed in our heart. Tingnan mo, kapag nagbibigay ka sa ating Panginoon, when you support somebody, someone else, or maybe a ministry, di ba may portion sa puso mo na, sayang yun Pwede ko na sanang gamitin yon. Pero dahil itinanim mo, tingnan mo, natetest yung pagtitiwala mo sa Panginoon na, Lord, teka lang, nire-remind ka that when you give and when you are generous, lahat ng meron ka ay hindi sa'yo, yan ay galing sa ating Panginoon, kaya nabibreak ngayon yung kasakiman, nabibreak ngayon yung greed. Actually, yung 1,000, 1,000 peso bill, gusto niyo po ba yon? Amen. Halimbawa po, loto. Tataya kayo ng loto. May tumataya po ba ng loto? Pag kayo, nakita ko sa lotohan, ba't tanungin niyo ako, Pastor, ba't nandito ka rin? Hallelujah. Ba't nagkita tayo? No? Hallelujah. No? Hindi ka, let's say, ang jackpot price is 100 million. 100 million ba? Yung pera ba mismo yung gusto mo? Hindi. Ang gusto mo, yung magagawa ng pera. Yung papel, yung may 3 ulo na 1,000, kung hindi mo naman ipapa-exchange yon, hindi mo magagamit sa ibang bansa yon, papel lang yon. Ang gusto mo, hindi yon. Ang gusto mo yung magagawa nun. Yung freedom na may bibigay sa'yo nun. Yung health na may bibigay sa'yo nun. Yung peace of mind na may bibigay sa'yo nun. Sabi ng Panginoon, teka lang, gusto mo ng peace of mind? Gusto mo ng another way of life? Bakit hinahabol mo yung money? Ang habulin mo, wag yung resource. Ang hanapin mo, yung source. And kaya sabi ni Jesus sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganito ginagawa natin. Magtatrabaho ka, magpapakabagod ka, then sasabihin mo sa Panginoon, Lord, pagod na ako. Inaalila ko dun sa pinagtatrabuhan ko, binibigay ko yung best ko, pero ang baba ng sweldo. Wala akong kapayapaan. O sabi ng Panginoon, balik rin natin. Kasi inuuna mo yung resource kaysa dun sa source. Seek first the kingdom of God. Hindi ka inuutusan maging tamad. I-realign mo yung priorities. I-honor mo sino nagbigay. God loves a cheerful giver. Amen? Nakuha niyo yung change in perspective. Ibig sabihin, hindi ka minamanipulate. Pinapakita sa yung principle of sowing and reaping na kapag meron kang tinanim, meron kang anihin. Pastor, kailan ako mag-aani? Meron bang pag nagtanim ka ngayon? Di ba, gusto natin shortcut mindset Kaya minsan yung sugal, yung pagsusugal po, walang wisdom doon kasi gusto natin ng mabilisang result. Kaya kapag nagsugal, natalo, ang gagawin, tataya ng marami, kasi akala makakabawi. Hanggang ang mangyari, mas lalong nawalan ng pera. Nakuha natin. No, kung ang hinahabol mo pala, peace. Kung hinahabol mo pala yung resource, sabi ng Panginoon, sa akin galing yan. Bago mo habulin yung blessing, habulin mo yung nagbigay, kasi yung nagbigay, mas marami sa kanya kaya doon sa hawak mo. Saan ka ngayon magtitiwala? Doon sa hawak mo? O doon sa Diyos? Di sa Diyos because God loves a cheerful giver. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Actually, ang sinabihan ni Paul dito is yung Macedonian na mga samahan. Yung mga Macedonia, they support Paul when Paul was in prison. Nagbibigay sila kahit na sila ay kulang. Kasi nga po, ang pagbibigay is not a bank account issue. Generosity is a heart issue. Amen? Kapag natututo po tayo maging generous, tinuturuan mo yung sarili mo at yung iyong kalooban na magtiwala sa ating Panginoon. In essence, hindi ka sa pera ngayon kumakapit. Kumakapit ka ngayon sa pangako ng Diyos. Big difference. Amen? Amen? Now, Acts chapter 2, verse 32. All the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own. So they shared everything they had. Grabe po ito. Ang tawag ko dito sa event na to is sacrificial giving. Ito po natatanging event ito sa Book of Acts na kung saan, dahil grabe and very tremendous yung pagkilos ng gospel, yung mga first fruits ng gospel, lahat ng mga early disciples and the early church, dahil grabe yung kanilang response sa gospel, ang ginawa nila, binenta nila yung kanilang ari-arian.
Kung ngayon mo gagawin yan, mahirap pong gawin yan. Hindi ko po sinasabi na after ng preaching na to, magbenta po kayo. False teacher po ako pag ganon. After nyan, ibenta mo yung meron ka kasi ibibigay mo kay Lord yan. Kay Lord yan, di ba? Hindi po ganon. Magiging false teacher ako. Hindi po ito ibig sabihin nito. Ang titignan natin dito, yung principle na ginawa nila. Na yung meron sila, hindi nila tinuring lang na kanila, kundi yun ay galing sa ating Panginoon, pinagkatiwala sa kanila. The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus, and God's great blessing was upon them all. Verse 34 to 35, there were no needy people among them, because those who owned land and or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. Ibig sabihin, kapag na-realize natin na yung resource na meron ka, kaya ka pala pinagpapala ng Panginoon para maging blessing sa iba, nababago ngayon yung perspective natin. Instead of, Lord, pinagpapala mo ako para sa sarili ko. Now, gusto ko maging channel ngayon ng blessings para sa ibang tao. Amen? Now, when I was in college, third year college, and this is my testimony, andyan si Papa, no? Siya yung magpapatunay. Lagi kami nagpa-promissory nun sa Good Sam. Umabot ang utang ko sa Good Sam, 40,000 pesos. College pa lang po ako, ang baon ko per day, swerte na pag merong 100. Pero pagka walang kita sa pagta-tricycle, 50, minsan po 20. Bata pa lang kami, tinuruan na kami. Dahil sa simbahan, tinuturo yung tithes. Kaya kapag meron akong 20, automatic yung dos, tinatabi ko na. Kapag nakakuha ko ng 50 pesos, automatic yung 5 piso, tinatabi ko na. Sabi ko, para kay Lord to. Para pagdating ng Sunday, meron akong ibibigay. Pinapractice ko siya nung college ako. Ganun na ganun. Kahit maliit, natuto po ako na magbigay. Nag-utang kami sa Good Sam, 40,000 pesos. Finals na po nun. Para mag-4th year ka, mag-i-intern ka, mag-i-internship. Now, ang rule sa Good Sam, nung mga panahon na yun, no permit, no exam. Pag wala kang permit, wala kang exam. Ibig sabihin, pag di ka nakapagbayad ng tuition, huwag kang mag-exam. Alam niyo po, hindi talaga nagawa ng paraan ng mga panahon na yun. At nung time na yun, naalala ko, Paps, hinto na talaga ako sa pag-aaral. Pumunta ako dun sa accounting office kay Ma'am Tago. Sabi, makikiusap po talaga ako sa kanya na kung pwede lang makapag-take ako ng final exam, saka ko na lang babayaran yung 40,000. Pagpunta ko, sabi ni Ma'am Tago sa kanong kaera, ba't nandito ka? Galing kanina dito, yung LGU sa Palayan, yung utang mo na 40,000, binayaran ng buo. Binayaran nila ng buo. Hindi ko alam magiging reaksyon ko ng mga panahon na yon. This is testimony. Totoo po nangyari ito. Paglabas ko dun sa accounting office, bumubulong ko yung kanta na, Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Alam niyo, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung pangangailangan mo ngayon. Pwedeng sabihin mo, Pastor, kulang na ako, ba't pa rin ako magsusuporta? Again, money is not a bank account issue. It's a heart issue. Gaano mo kayang magtiwala sa ating Panginoon? Balikan natin ako yung verse 19. Don't store up treasures here on earth, where moths eats them, and rust destroys them. Now, maraming reference sa Bible, sinasabi dyan, kalawang, sinasabi dyan yung naninira. Pero nung po kasing panahon nila, yung treasure, hindi ho kagaya natin ngayon, nakakapag-store tayo sa bank account. Yung kanilang treasure, like yung mga magagandang damit ho nila, ini-store ho nila yan sa cabinet. Yung cabinet ho ngayon, nagkakaroon ng moths, nagkakaroon ng rust. Kaya sabi ni Jesus, wag lang kayo mag-impok ng kayamanan dito kasi may opportunity masira, may opportunity nakawin. In essence, magkaroon tayo ng mindset na, Lord, nag-iipon ako dito para sa kingdom mo. Kaya sabi ng sumunod na verse dyan, verse 20, store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in or steal. Because wherever your heart is, verse 21 na, there the desires of your heart will be also. Kung nasaan ang iyong treasure, nandun ang iyong puso. Now, Pastor, kailangan pa ba namin gawin yung tithes? Again, if you're not familiar with church culture, we don't force or manipulate anybody to give.
Hindi po after ng preaching na to, dapat mag-tithes kami, dapat mag-tithes kami. I'm not saying that. But ang binibigay ko po sa inyo, I'm giving you principles and testimony and biblical truths when it comes to generosity and giving. Maliwanag po tayo? Amen? Now, hindi ko po kayo pa-person, dapat mag-tithes ka. Hindi ka nagta-tithes. Ano ka niyan? Hindi ka tatanggapin ni Lord. Makasalanan ka dahil hindi ka nagta-tithes. Narinig niyo na po ba yun? May mga ganun, di ba? Naging harsh, naging legalistic na yung ways na, hindi ka pwede dito dahil hindi ka nag-iika po. Kung na-experience niyo po yun, I'm very sorry. Hindi po meant ang Malakay 3:10 para panakot. Ang Malakay 3:10 is actually an invitation for us to test and trust God. Amen? Now, Pastor, gagawin pa ba natin yan? Wala namang minention sa New Testament na magta-tithes and offering na eh. Actually, ako magsasabi sa inyo na hindi talaga minention hindi talaga tinuro ni Jesus specifically na magbigay ka ng ikapo. Well, in fact, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 23 verse 23, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees." Yan pong Pharisees and teachers of the law, halos magkapantayan. In essence, expert sila sa kautusan. Relihiyoso. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Hindi po, kung relihiyoso yan, baka yan yung Pariseyo. Biro lang po. No? Relihiyoso yan. Yung mga Pariseyo, sinusunod nila, kumbaga, hindi nakikita sa pamumuhay nila yung law of Moses. Nakadamit sila ng mahaba, nagtuturo sila ng kautusan, pero wala silang compassion. Kaya sabi ni Jesus, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites." Pag sinabi natin hypocrites, sa Greek, ibig sabihin ng hypocrite, actor. Mapagpanggap. Kaya di ba, minsan sinasabi natin sa mga artista, pag nakita mo sa personal, ang sungit niya pala sa personal. Kasi actor sila. Pag sinabi nating hypocrite, actor. Meron kang ginagawa na hindi naman talaga ikaw yon. Kaya sabi ni Jesus, "You hypocrites, you give a tenth of your spices." Nagbibigay kayo ng ikapo, ng mint, ng dill, ng cumin, pero sabi ni Jesus, "But you have neglected the more important matters of the law." Nagbibigay nga kayo ng ikapo, generous nga kayo, ginagawa nyo nga yung law of Moses, kaso lang meron kayong nane-neglect. Ano yon? Justice, mercy, faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Ibig sabihin, mahalaga yung money, but life, it's not about money. Sino po dito gusto ng 20 million? Taas ang kamay. Tataas ko yung kamay ko, Lord, ako gusto ko po talaga ng 20 million. No? Talaga pag baka mamaya nag-check na angel dyan, Lord, no? Gusto ko po. Sino po gusto ng 20 million? Amen! Pero sabi ng magbibigay, bibigyan ka ng 20 million, pero after 2 minutes, mamamatay ka na. Hindi mo pwedeng ipamana, hindi mo pwedeng ibigay sa iba, kailangan sa'yo lang. Gusto niyo pa rin ba ng 20 million? Ibig sabihin, mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Now, sino dito gusto pa rin ng 20 million? 20 million. Sabi ng magbibigay, bibigyan ka ng 20 million, pero habang buhay ka ng may sakit. Ibig sabihin, mas mahalaga ang health kaysa sa pera. Sino dito gusto ng 20 million? Wala na. Pero sabi ng magbibigay, bibigyan ka ng 20 million, pero lahat ng mahalaga sa'yo at mahal mo sa buhay, mamamatay. Ikaw lang matitira. Tatanggapin mo pa? Hindi na. Bakit? Kasi mas mahalaga yung relationship kaysa sa pera. Ibig sabihin, mahalaga ang pera, but life, it's not just about money. Amen? Mahalaga ang giving and generosity, pero anchored dapat yan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi ka nagbibigay dahil may sobra ka, nagbibigay ka dahil nagtitiwala ka na lahat ng meron ka at yung hawak mo ay galing sa Diyos. Big difference. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Jesus sa verse 24 na, "No one can serve two masters. For you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money." Praise the Lord. Nakuha na po ba natin yung prinsipyo? That generosity, hindi po yan human na invention, yan po yung ating opportunity to test and trust God. Amen?
Kaya, next slide na. It's not about the money. Sabi mo sa iyong katabi, it's not about the money. Ibig sabihin, Pastor, kahit piso lang pala ibigay ko, it's not about the money. No, no. What you sow is what you will reap. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. At you give generously, not reluctantly, not in response to pressure. Kapag nagbibigay ka, pero merong pressure sa puso mo, ayusin mo muna yung puso mo. Ayusin natin. Kasi alam niyo po ba, God loves a cheerful giver. I will end with this. Familiar kayo sa story ng feeding of the 5,000? Si Jesus nagpakain ng 5,000. Well, in fact, kung kukumputin natin na maayos yun, 5,000 lalaki yun, 5,000 census, tumataya ng 10 hanggang 15,000 talaga yung pinakain nun. But let's say 5,000. Ilan na nga po yung tinapay na ginamit ni Jesus? Ilan po? Ilang tinapay? 5. Tama po ba? Tapos 2 mega sardines. Tama po ba? 5 gardenia, 2 mega sardines. Galing saan? Sino nagbigay? Yung bata. Galing doon sa bata. Tama ba? Naglaro lang sa isip ko. Halimbawa lang, 4 na pandesal lang yun, tapos 2 tilapia. Sa palagay nyo, mapapakain pa rin kayo 5,000? Sa palagay nyo, 4 na tinapay, 2 isda. Sa palagay nyo, kaya pa rin kaya ni Jesus pakainin nyo 5,000? Kaya pa rin. Si Jesus yun eh. Gawin nating 3 yung tinapay, tapos 1 lang yung isda. Sa palagay nyo, kaya pa rin kayang pakainin yung 5,000? Kaya pa rin. Gawin nating 2 lang yung tinapay, tapos 1 yung isda. Kaya pa rin kaya ni Jesus? Kung 1 tinapay, 1 isda, kaya pa rin kaya? Eh kung 1 tinapay lang, kaya? Ibig sabihin, it's not about the amount. It's the heart behind it. Nakuha natin? Kaya 5 yan o 4 yan, basta nandyan yung puso mo at nagtitiwala ka na, Lord, this is my offering, this is my response, and this is my gift to you. Ito yung itatanim ko ngayon. Naniniwala ko na meron kang gagawin sa aking buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, last verse, 2 Corinthians chapter 8, verse 9. You know the generous grace of the Lord Jesus Christ. Bakit natin kailangan i-practice ang generosity? Because God Himself is a generous God. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Walang ibang epitome and example ng generosity ang ating Panginoon. Binigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Hindi mo kayang abutin yung langit dahil sa dami ng ating pagkukulang at kasalanan at mga magiging kasalanan, pero binahal tayo ng ating Panginoon at namatay siya para sa iyo at para sa akin. You know the generous grace of the Lord Jesus Christ. Though He was rich, He was in heaven, yet for your sake, He became poor. Pinarusahan siya, binigay niya yung buhay niya para sa iyo at sa akin, so that by His poverty, He could make you rich. Ibig sabihin, kapag naintindihan mo, kung gaano katindi yung pag-ibig sa iyo ng Panginoon, imposible na hindi mo gawin ang generosity. Imposible na hindi ka magbibigay. Why? Kasi grabe yung pag-ibig na binigay ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen? Now, na-shift na ngayon yung mindset natin. Kung dati natatakot ka, kung dati nagdududa ka, ngayon, nagkaroon ka ng mindsetting na, Lord, kaya pala ako nagbibigay. Kaya pala ako magsusupport. By any means, your time, your talent, and treasure, hindi pala to tungkol sa akin. Tungkol na pala to sa'yo. Amen? Now, meron po ba tayong natutunan? Again, it's not about the money. Bakit? Because it's all about Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin.